Magandang lalaki at babae po sa inyo lahat. Ako po, si Vic Garcia. Ako na po yung kapamilya, Avelyn Garcia, at ito ang Tulong Tulong Ko Pa sa Magloba sa TFC, the Filipino Channel. Siyempre, nandito na naman kami para bigyan kayo ng tulong kaalaman para sa buhay na mas matagumpay Mas masaya. at mas makabuluhan. Kapamilya, bakit minsan mahal mo naman ang anak mong teenager, pero ang nararamdaman niya ay puro sermon at pressure? At paano kung ang akala mong katigasan lang ng ulo ay minsan pala sigaw lang ng puso na gustong maintindihan at mahalin ng tama? Good news! Pag-uusapan po natin ano-ano ang dapat malaman at gawin para mapadama ang pagmamahal mo sa iyong teenager na anak. Sa ating episode na Teenager na ang mahal ko. Pag-uusapan din natin ang 7 major causes of unhappiness. Bakit ba maraming tao unhappy? Pag-uusapan natin yan, hintayin niyo po yan. Pero bago ang lahat ng yan, patuloy po kami nagpapasalamat sa patuloy niyong pagsubaybay sa programang Tulong Ko Pa sa Magloba. At syempre, naku, by the way ha, congratulations to Elaine Alberto at saka yung kanyang team ng Gravitas Med Spa on their grand opening of their beautiful new location in Santa Clarita, California. Alam niyo ba, it was an honor and a privilege to host the ribbon cutting ceremony last Saturday. I'm truly grateful for the opportunity to be part of such a special milestone. Watch these special snippets from the ribbon cutting ceremony and grand opening celebration as we celebrate this exciting new chapter of Gravitas Med Spa. Panoorin natin to. Three, two, one. Congratulations! So everybody, we will all enter after the ribbon has been cut. Teka, kasama ako dyan. Sandali. One, two, three, go! Ay, nanay daya ho yun. Okay, nako again. Inimbitahan po namin kayo, Congratulations kung nasa Santa Clarita area po kayo, bisitahin niyo po ang Med Spa. Gravitas Med Spa. Okay, simulan na po natin ang ating programa ng Tulong Pampagana. Ang paniniwala po namin, one idea or in this case, one quote can change your life. Tama yan. At syempre, ang tulong pampagana quote natin sa araw na to ay, paalala ay gamot sa taong nakakalimot. May isa po akong paniniwala na hindi ko makalimutan dahil ito po ay paalala, turo sa akin ng nanay ko. Nung bata pa ako, hanggang tumanda po ako, paulit-ulit pong sinabi sa akin ng nanay ko to. Ang tunay po, nakatulong po sa akin to na paalala ang gamot sa taong nakakalimot. Kasi po, kadalasan, marami sa ating sitwasyon, hindi naman sa sinasadya natin gawin. Oo. Yung mga maling bagay. Kumisan, nakalimutan lang natin, kaya kailangan natin ng paalala. At kapag naniwala ka dito, sigurado, gaganda ang buhay mo. Sa totoo lang, kung ayaw mong makagawa ng mali, o gusto mong matapos lahat ng dapat mong tapusin, dapat maniwala ka na paalala ang gamot sa taong nakakalimot. For example, may mga anak po kayo na may pinagawa kayo, hindi ginawa. Kumisan, inisip natin, batang to, hindi ginawa, pinagagawa ko. Kumisan po, hindi naman po nila sinasadyang wag gawin. Nakalimutan lang. Kaya po, ang nanay ko, nung bata ako, ang dalas niya pong magpaalala. Kasi nga po, nakakalimot ako nung bata pa ako. But, as I continue to believe paalalang gamot sa taong nakakalimot, unti-unti po, naitama ko yung dapat. Tama yan eh. Kasi minsan, di ba, meron tayong mga things to do. Pero plano natin, tatapusin natin yan for the whole day. Ang problema, hindi natin nagawa kasi nakalimutan natin. Sila nakalimutan, na-distract po tayo, nalibang tayo sa ibang bagay na dapat later pa gawin, nakalimutan natin yung mga dapat natin gawin. Kaya, napakita natin,
paalalahanan natin itong mga tao to dahil nakalimot na sila. Yung iba, pagkagising, gustong uminom ng tubig or mag-pray, nabuksan yung cellphone, may nakita na siyang message, nawala na sa Po, isip. isang Oo. habit po na yung mag-asawa, dapat pagising, uminom ka ng 1 to 2 glasses of water kasi po, maganda po sa katawan niyo. Kaya na po yung asawa, kung minsan nakakalimutan. Oo. Kaya po, almost every day, sabi ko, uminom ka na ba ng tubig? Uminom ka ba ng tubig? It helps you yung asawa matulungan at yung asawa magawa yung dapat gawin. Kaya paalala gamot sa tao nakakalimutan. At syempre, alam mo ba na kung ano ang isa sa mga dahilan bakit may wedding ring Yan, ang bakit? mag-asawa? Bakit? O sige, pag-isipan mong mabuti. Alam niyo po, maraming dahilan, pero isa sa napaka-importanting dahilan ay paalala. No, paalala na may asawa ka. Kasi po, napansin niyo po sa mga pelikula, pag may isang lalaki na parang gustong gumawa ng kalokohan, tinatanggal yung wedding ring. Kasi Oo. alam niya may asawa siya. At kuminsan po, pagkita niya ng wedding ring, isipin, may asawa ko, hindi ko dapat gawin to. Kaya po, napaka-importante pong wedding ring. Kaya kung may asawa po kayo, at hindi na sinusuot yung wedding ring, paalalahanan yung isuot. Kasi baka makakalimutan lang. Para maalala niya rin, may asawa siya, para maiwasan siyang gumawa ng hindi niya dapat. Oo. At syempre, kapag nakita mo yung wedding ring mo, naalala mo na, uy, may asawa ako. Dahil dito, maliit ang posibilidad na makagawa ka ng mali. Yun po ang ganda. Diba? No, ito tanong. Bakit tayo nag-a-alarm o sa ating cellphone reminder sa umaga? Dahil paalala ang gamot sa taong nakakalimot. Kasi naantok tayo, natutulog tayo. Kamisa, nag-i-enjoy tayo sa tulog. Okay, snooze. Pero napaka-importante po yung nag-a-alarm dahil pinapaalala, uy, gigising ka na, may appointment ka, papasok ka na. Kaya napakaganda po niyang paalala gamot sa tao nakakalimot. At bakit tayo gumagamit ng things to do Bakit? list or grocery Bakit? list? Dahil nga, paalala ay gamot sa taong nakakalimot. Minsan, nasa grocery ka na, ano nga ba yun? Dapat bibili ako ng sahog na ganito, hindi mo na nabili. So, ayaw natin makalimutan ang mga dapat nating gawin. Kaya dapat gawin, paalala. paalalahan. At napakaraming paraan para pwedeng paalalahan ng asawa mo, ng anak mo, Oo. ng kapatid mo, ng tatay mo. Pwedeng paalalahan mo sarili mo. May cellphone, may things to do list, may grocery list. Ang dami pong pwedeng gawin, pero pag ginawa niyo po, mapapansin niyo, mas marami na kayong bagay na matatapos kaysa dati. At di ba, bakit kailangan nating pagsabihan ng ating mga anak o kapamilya kung sila ay nakakagawa ng mali o malapit nang gumawa ng mali? Dahil paalala ay gamot sa taong nakakalimot. So, ang payo namin sa inyo, gumamit ng mga paraan para hindi makalimutan ang mga dapat tandaan. Ganda niya, gumamit ng paraan para hindi makalimutan ang dapat tandaan. Kasi nga po, bihirang-bihira naman po talaga yung taong sinasadyang gumawa ng Correct. mali. Bihirang-bihira. Meron po yan. Pero kadalasan po, nakalimutan lang. Kaya po, napaka-importante sa ating lahat, matutong magpaalala sa sarili natin at sa mga taong mahal natin. Kaya mas maganda humanap ka ng taong bibigyan ninyo ng karapatang paalalahanan ka. Importante yun di ba? Kung sakaling ikaw ay nakakalimot. Yan. At tawag po doon, accountability. Pwede mo, mama, paalala mo pag hindi ko nagawa ito. Kapatid, asawa, anak, kapitbahay, kaibigan, kahit sino po, kaopisina. Kasi po, napaka-importanting magawa yung dapat gawin. At kuminsan, ang kulang lang, Paalala. Kaya sana mula sa araw na to, maniwala at gawin ninyo na ang paalala ay gamot sa taong nakakalimot. Dahil tutulungan kayong ng paniniwalang ito, di ba, na magawa ang tama at maiwasan ang mali. At sigurado kami, pag pinaniwalaan nyo po ito na paalala gamot sa taong nakakalimot, gaganda ang buhay. Magbabalik pa ang tulong ko para sa mga global. Wag, BBT. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko, pasa mo global. Vic Garcia po muli. At Evelyn Garcia, Dadako na po tayo sa ating tulong pampaganda ng buhay. ang paniniwala namin, you don't become what you want, you become what you do continually. At dahil gusto namin, continually gumanda ang buhay nyo, continually magbibigay kami ng mga tips para gumanda ang buhay. Simulan natin ito ng usapang kagandahan mula kay Elaine Alberto, owner of Gravitas Med Spa in Santa Clarita, California. Elaine? Kapamilya, let's continue with a few more practical tips to help prevent pimples. First, change your pillowcases regularly because while you sleep,
Oil, sweat, bacteria can build up on your pillow and transfer back onto your skin night after night. Second, clean your cell phones regularly. Your phone touches your hands all day and then touches your face. It's one of the most overlooked sources of bacteria. Third, drink more water and eat healthier foods. Your skin reflects what's happening inside your body. Hydration and good nutrition can help your skin look its best. And here's a big one. Don't pop your pimples. It may seem satisfying in the moment, but it can lead to inflammation, dark spots, and even permanent scarring. This is Elaine Alberto reminding you that beautiful skin isn't about being flawless. It's about taking care of yourself every day. If you'd like professional skincare advice or treatments, visit Gravitas Med Spa on Instagram or Facebook. Looking forward to seeing you. Until next time. Thank you so much, Elaine. Until next time. Okay, sa araw na to, pag-uusapan po natin ang major causes of unhappiness. Yung mga pinakamatinding dahilan ba tayo nalulungkot? Ginawa po yan ni Christian. Okay. Okay, number 1. Kaya daw malungkot ang tao, staying indoors. Yan, totoo po. Isa daw po sa pinakamatinding dahilan ba't maraming tao malungkot, palagi po silang nasa loob ng bahay. Nagmumukmok. Oo. Kumisa naman, di ba nagmumukmuk? Lalo lang talaga sa bahay. Oo. Okay? Pero, pag ganun daw po, nakakalungkot daw po yung palaging nasa bahay kasi walang bago nakikita, walang araw, wala lahat. So, kung tingin nyo medyo parang ina-atake kayo ng kalungkutan, isa daw po magandang gawin is lumabas ng bahay kahit masimal lang doon sa pinto nyo, sa patio nyo, o sa backyard nyo. O mas maganda, maglakad-lakad kayo dun sa medyo lugar nyo, sa park, and everything. Mababawasan daw po ang iyong kalungkutan. Correct. So, wag masyadong magstay lang sa bahay, ha? Labas-labas kapag may time. Number 2, isolating yourself. Ano yan? Alam niyo po, yung social isolation leads to feelings of loneliness and boredom. No, which cause severe unhappiness. Iba yung nasa bahay ka lang. Iba yung isolation. And one article from American Psychological Association links social isolation with adverse health consequences. Kasama na dyan ang depression. Yeah. Isipin niyo, pwede po kasi kayong nasa bahay, maraming tao, pero isolated ka. Hindi ka nakikipag-usap, di ka sumasabay kumain, nasa kwarto ka lang, pero nandun yung nanay mo, nandun yung asawa mo, pwede ka. Now, pwede ka rin nasa labas ng bahay. Isolated ka pa rin. Labas ka ng park. Ayaw naman makipag-usap, hindi ka ngumingiti sa mga taong nakikita po. So, ibig sabihin po, problema rin po nyo. Kaya po, pag lumabas kayo ng bahay, dapat pag may nakita kayo, ngitian nyo lang. Kung kaya nyo batiin ng good morning, good day, it gives you certain energy, mababawasan po yan happiness. Sa bahay po, pagising, pwede ba, good morning, sa asawa mo, sa kapatid mo, sa nanay mo, it gives, nawawala po yung isolation because the moment you start greeting, para mo sinasabi na, usap tayo, nagbibigay ka ng opening para maiwasan yung isolation. Kaya nga minsan, di ba, ina-advise ng mga psychologists na huwag masyadong naka-headset. Kasi parang yung mundo mo lang yung umiikot, tanggalin yung headset and socialize with other people. Number 3. Excessive drinking and drugs. Naku, sabihin na iba, what? No way! Alcohol is fun. Well, yes and no yan. Yung alcohol and drugs can cause a person to be less inhibited and experience short-lived feelings of unhappiness. Parang maiksi lang, parang masaya ka lang pag ginagawa mo yun. But in the long run, they both can negatively impact your happiness. Yun po sinasabi ng maraming tao, Sir, pampasaya ang inom, pampasaya itong mga bisyo na sumasaya. Totoo po yun. During the time na ginagawa mo, masaya ka. How many hours? 1-2 hours. After that po, dadalawin ka na ng kalungkutan. Bakit? Ikaw na lang mag-isa. Wala ka ng kasama. Hindi ka na inom. So, yung po yung sinasabi, totoo po yan na may dinadala at binibigay na parang kaligayahan ang pag-inom ng alak. Pero, in the long term and long run, medyo malulungkot ka. So, yung pag-isipan nyo bumabuti sa mga umiinom ng alak, baka hindi yan ang dapat nyo. Number 4, not sleeping enough and not sleeping regularly. Yan, malinaw. Iba po yung enough at iba yung regularly. Pag-usapan natin. Oo, kasi sabi ng mga doktor, di ba nire-recommend nila 7 to 9 hours of sleep
And for good reason, di ba? Maganda daw yun. When you don't get enough sleep, your brain can't regulate itself properly. Kaya minsan cranky, di ba? Mainit ang ulo. Irritable. Oo, and your emotions can start to go wild and take over. So people who get adequate sleep tend to feel happier. Mas masayang kasama. Kaya po, payo namin, tulog lang pag may time. Di ba? Ano po ito? Totoo po, marami sa atin kaya medyo malungkot kasi nga po kulang tayo sa tulog. At dahil kulang tayo sa tulog, madali tayong mairita. At pag madali tayo nairita, nalulungkot po tayo. Yeah. Kaya nga po, hanggat maaari, itong payo namin. Matulog ka at least 7 to 9 hours a day. Pero ang pinaka-importante rito, hindi yung length lang. Length, yes. Kung Regular. anong oras ka matutulog, kung pwede 10 o'clock nasa kama ka na. Kung kaya mo 9, kaya mo 11. But basically, ang gawin mo, regular. Every day, that's your sleeping time. Pag ginawa nyo po yan, napansin nyo, pagising nyo sa umaga, mas malaki po yung posibilidad na hindi kayo malung. Oo. At hindi maitang ulo. Mm-hmm. Number 5, chronic inactivity. Yung mga lack of exercise at kasama na dyan ang poor nutrition. Physical activity and nutrition are both fundamentally linked to happiness. Kaya nga, di ba nire-recommend namin ang Power Lab Lagree Fitness Studio kasi kailangang mabanat-banat ang ating mga katawan. And one study in the Clinical Journal of Sports Medicine found that people who were inactive were more than twice as likely to be unhappy as those who remained active. Yeah. Ano po basically yan? Inactive. Okay. So, ito po yung pagising mo sa umaga, kaupo ka na ganyan. Inom ka ng kape. Pero halos po, number of hours, nakaupo ka lang. O, lalakad ka ng konti. Hindi po, sinasabi po dito, dapat naging active ka. Para yung katawan mo, ma-exercise, yung katawan mo, mag-alaw-galaw. Ang hirap mag-exercise. Yun nga po yung sinasabi ni Ma'am Abilid, baka makatulong sa inyo yung mga gym, yung mga sports activities, yung mga sports association, because doon po, may encouragement, may motivation, may kasama ka, may Yes. magtuturo sa'yo, lalo na kung wala kang disiplina to do it for For yourself. yourself. Yes. And when it comes to happiness, you are what you eat, ha? Oo, hindi lang exercise. Sabi nga ng isang pag-aaral na even after controlling, no, for socioeconomic status, yung weight or physical activity level, children with poorer diets, no, yung puro sugar, no, were consistently less happy. So, dapat to kumain kayo ng yung mga masarap na pagkain, ng healthy na pagkain, kasi nakakatulong daw po yan para mabawasan ng kalungkot. Sabi nga ng isang German study, ha, na pag-alaman nila that healthy eating correlated with improved mood and happiness. And the biggest effect caused by eating vegetables. Kaya daw. Dapat. Kung malungkot kayo, kain-kain ng gulay. Number 6. Number 6, tending toward dissatisfaction Ano yan? or chronic dissatisfaction can manifest in a couple of different ways. Alam nyo, minsan parang malungkot ka kasi you aspire so much on perfectionism or feeling like you ought to be better at things than you are. So, basically, No? parang palagi nyo nakikita yung pangit. Kulang. So, palagi pangit. Oo. Kulang. Walang ganito. Malulungkot ka talaga. So, babalik ka rin mo yan. Hanapin mo yung maganda sa buhay mo, maganda sa nakikita mo, maganda sa mga tao nakapaligid sa'yo, malamang sasaya ka. Yes. And number 7, focusing on negative Nako, past yan. and future events. Yeah. Alam nyo, na-amaze ako. Sabi ng isang Chinese philosopher, alam nyo na, si Lao Tzu, di ba? Sabi niya, if you're depressed, you are living in the past. Yeah. If you're anxious, you're living in the future. So, saan ka dapat? You're neither living in the past, you're neither living in the future. You should live in the present. So, para hindi ka ma-depress, ang mga isipin yung mga nangyari na wala ka na magagawa. Kumisan po, yung mga pangit na mangyayari in the future, huwag yun mo munang isipin. Oo. Isipin mo, ano ba yung maganda nangyayari ngayon? Nakikita niyo po? Sasaya kayo. Sabi nga ng isang pag-aaral, anxiety is related to both remembering and imagining more negative events, while depression is related to remembering and imagining fewer positive events. So, basically, at the end of the day, you should remember good things in the past, and you should aspire and hope for good things in the future. Pag And- ginawa mo yun, sasaya ka. And stay in the present. O kumbaga, live in the present. Mamaya po, sa tulong dagdag kaalaman, pag-uusapan po natin ano-ano ang dapat malaman at gawin para mapadama ang pagmamahal mo sa yung teenager na. Sa ating episode na, Teenager na ang mahal ko. Magbabalik pa ang tulong ko para sa Global. Huwag bibitiw. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo.
Nagbabalik ang tulong ko, pasa mo global. Dick Garcia po muli. At Avelin Garcia, bago natin pagpatuloy ang topic sa araw na to, magbibigay daan muna tayo sa usapang life insurance mula sa Outstanding Living Benefit Specialist na si Gina Criste. Gina! Alam mo, kapag retirement ang topic, ang sarap pakinggan. Beach house, travel goals, morning coffee na walang alarm clock. Pinaghahandaan natin yan. Nag-iipon, nag-i-invest. Excited na tayong mag-enjoy. Pero, here's the real question. What if, bago dumating ang Europe trip mo ay may dumating munang diagnosis? Cancer? Stroke? Heart attack? Hindi natin hinihiling yan. Pero habang tumatanda tayo, mas kilala na natin ang laboratory kesa sa travel agency. That's where living benefits comes in. Ibig sabihin, habang buhay ka, pwede mong ma-access ang life insurance policy mo if you get critically, chronically ill, or magkaroon ng Alzheimer's disease. Hindi mo kailangang hintayin na wala ka bago may makinabang. Kasi, aminin natin, ang alam natin na insurance lang na mapapakinabangan ng iba kapag wala ka na. Para kang bumili ng cake tapos ibang kakain. With living benefits, you don't have to worry. May pambayad ka sa mortgage, living expenses, and other hospital bills. So instead of saying, paano na ang retirement funds ko? You can say, okay lang, may backup tayo. Hindi mo gagalawin ang retirement o pension mo. Hindi mo ibibenta ang mga properties mo. And most importantly, hindi ka magpapag-GoFundMe. Retirement planning is good, but protection planning is wiser. May peace of mind ka pa. Mas mahalaga yan kesa senior discount. Gusto mo bang malaman ang detalye nito? Text me at 323-244-9784. Ito po si Gina Christie na handang tumulong. Until next time! Maraming salamat, Gina! Until next time! At syempre, for more information about life insurance, email us at tulongkopasamo@gmail.com. Okay, dadako na tayo sa ating tulong dagdag kaalaman. Ano ginagawa natin Kung dito? saan nahanap tayo ng paraan para mas madagdagan ang ating kaalaman. Okay, pag-uusapan natin ng isang bagay na napaka-importante sa maraming magulang. Importante dito sa mga anak. Yes. Hindi lang mahal mo ba ang anak mong teenager. Hindi lang yung kailangan importante. Ang mas importante ito po, nararamdaman ba niya na mahal mo siya? Kasi iba na talaga ang kabataan din kaya, no? Kasi pwedeng mahal na mahal mo ang anak mo. Totoo yun, walang duda doon. Pinag-aaral mo, pinapakain mo, pinoprotektahan mo, pinagpupuyatan mo pa nga. Pero kung ang pinakamalakas niyang nararamdaman sa araw-araw ay pressure, naiinis, takot, distance, no? May kulang pa rin. Ibig sabihin sa lahat ng paghihirap na ginawa nyo, ang problema hindi nararamdaman ng anak nyo. Problema natin yan. At aminin po natin, ibang level ang pagpapalaki sa teenager ngayon. Tandaan nyo po, nung bata pa sila, pwede mo silang yakapin basta-basta. Pwede mo pang utusan ng diretsyo. Gawin mo to. Pwede mo pang bantayan ng bawat galaw. Pero pag teenager na, parang bigla ang may sariling mundo. Sariling music, sariling mood, sariling mga kaibigan at minsan, sariling planeta. Totoo yan, ha? At minsan ang teenager parang may combo package. Ano yun? Tahimik sa umaga, sweet sa tanghali, mainit ang ulo sa gabi. Tapos kinabukasan parang wala namang nangyari. Kaya minsan ang magulang napapagod na din at napapatanong, anak ko pa ba ito? O may secret update ang system niya? Totoo po yan. Diba? Kaya ang ganda po nito. Hindi lang po sa mga magulang, pati po sa mga lolo at lola. Kasi kumisyon, you're dealing with our apo. Pero gusto natin kalaruin ito agad. Karuhin natin mabuti ito, ha? Ilinawan. Ang pagiging teenager ay hindi simpleng pagiging pasaway. Oo. Maraming pagbabago ang sabay-sabay na nangyayari sa buhay nila. Intindihin niyo po yan. Physical change, emotional changes, identity issue, peer pressure, online pressure, academic stress, self-image struggle, at minsan, kahit sila, hindi rin nila maintindihan ang sarili nila. Oo, parang litong-lito na sila sa Totoo. sabay-sabay na pangyayari. Kailangan maunawaan po natin itong mga magulang at mga lolo at lola. Yes, kaya kung gusto mong mapadama ang pagmamahal mo sa teenager mong anak,
hindi naman pwedeng puro old formula lang. Totoo O yan. yung old school natin, di ba? Hindi naman pwede purong sumunod ka na Yeah, lang. na maraming magulang Period. sinasabi yan. Oo. Oo. Hindi naman pwedeng puro nung panahon namin, ako, mabait na mga bata. Hindi mo pwede puro utos na lang at hindi mo siya inuunawa. Yan, totoo po. Ayon po sa isang pag-aaral ng CDC, parenting teens is about building positive parent and teen relationship. Dapat magkaroon daw po kayo ng magandang relasyon. And creating communication trust. Dapat meron kayong magandang komunikasyon and you trust one another. Yes. And guidance habang dumadaan sila sa stage na ito. Sinasabi rin ng APA, isang magandang pag-aaral, na open communication and trust help teens feel safer turning to parents when they need help. At pag may guidance din, sa kanilang pag-aaral, mahalaga daw po ang age-appropriate balance monitoring and independence, lalo na sa mga digital life ng teens. Oo, kaya kailangan tinitignan din natin ano ba yung pinupuntahan nila, di ba? Yung digital life nila. Ibig sabihin, hindi lang rules ang kailangan. Kailangan ng connection, Yan. kailangan ng correction, Yan. di ba? Kailangan ng relationship, hindi lang monitoring, kailangan tiwala. Sinabi ko kanina, trust, no? Na may wisdom. At mas lalong kailangan ng panalangin. Dinig niyo po yan. Siguro tayo, anong gawin namin specifically? Ito na po, good news. Sa araw na ito, pag-uusapan natin, ano-ano ang dapat malaman at gawin para mapagdaman natin. Yung talagang gusto, mahal naman natin talaga sila. Sa ating teenager na anak, yung ating pagmamahal. Sa ating episode na, Teenager na ang mahal ko. Number 1. Number 1, listen to understand, not just to correct. Yan. Kasi maraming teenager ay hindi kulang sa naririnig. Naririnig ka nila. Kulang sila sa pakiramdam na may nakikinig nang hindi agad nagja-judge o humahatol. Entiendo mo? Yung mga anak po natin, nakikinig naman sila, kaya lang, feeling nila sa kanila walang nakikinig. Di ba? Parang, sakit doon, ano? Totoo po, kung minsan may mga magulang, yan po ang pagkakamali. Kami, minsan po kasi, isang sentence pa lang ang anak natin, may sermon na agad ang ibang magulang. 2 sentence pa lang, may conclusion na ang mga magulang natin. Mas matalino ko sa iyo. 3 sentence pa lang anak natin, may life lesson package na matching with disappointment tone pa ang mga magulang. Oo, kaya kapag may gustong ikwento ang anak mong teenager, mas mabilis bang tumatakbo ang bibig mo kaysa sa pakikinig mo? Totoo po yan. Oo, di ba dapat mas matindi yung nakikinig ka? Kaya nga to, binigyan po tayo ng 2 tenga, 1 bibig. Dapat mas dubli tayo makinig kesa magsalita. Lalong-lalo na po sa ating mga teenagers. Pangangailangan po nila yung mapakinggan. Kasi minsan, ang kailangan ng teenager ay hindi agad solusyon. Minsan, gusto lang nilang maramdaman na pwede silang magsabi na hindi agad malilabel na maarte, pasaway, patigas ang ulo, dramatic. Yun po kailangan. Yes, kaya maganda pakinggan mo. No, pakinggan mo ito mula sa meron nagsabi ng guidance for parents, no, kids and teens need an open line of communication and a sense of trust so they feel comfortable turning to you when they need help. Sa'yo pupunta. Ibig sabihin, ang pakikinig mo ay hindi extra. Parte yan ng protection mo bilang magulang. Ito, dagdag ko lang po, napaka-importante po dito. Dapat po, bigyan po talaga natin sila ng kalayaang magsalita. Mag-express. Kasi nga po, meron silang mga problema, kung minsan sila mismo itong lito. Ang problema, nangailangan sila ng tulong. Pero kung pag lapit nila sa inyo, nababara sila, palaging hindi pa tapos yung sentence sila, yung sinasabi na tayo, hindi sila lalapit sa atin. Ang problema, pag hindi sila lumapit sa atin, lalapit sila sa mga taong hindi rin makakatulong sa kanila. Kaya napaka-importante po makinig po tayo. Kaya isang application dito, kapag nagsasalita ang teen mo, subukan mo muna ng 3-step rule. Ano yun? Listen, reflect, and respond. Makinig ka muna. Ulitin mo sa sarili mong words ang narinig mo, saka ka mag-react. Pag ginawa nyo po yan, gaganda po ang relasyon nyo. Feeling natin, alam na natin ang problema ng anak natin, hindi po. Kailangan makinig po tayo. Kaya, example, imbis na kasalanan mo rin kasi, pwede mong sabihin, so nasaktan ka doon? Yan. O kaya, mukhang mabigat talaga yan sa'yo. Hindi ibig sabihin, kinokonsinti mo. No? Ang ibig sabihin lang, inuunawa mo muna bago ka mag-correct. Ang ganda po ng statement na yun, dahil nararamdaman ng bata na, si nanay, naintindihan ako. Okay, hindi ibig sabihin tama yung ginawa niya, pero ibang-iba po yung nararamdaman niya, naintindihan ako,
now, malaki po posibilidad na makinig siya sa susunod mo sasabihin. Okay, correct. Step number 2, do not make every conversation feel like an interrogation. Yeah. Ito ang ito yung step Pangalawa, ang number 2. pangalawang step, no? Kasi maraming teenager ang umiiwas na magsabi. Mm-mm. Hindi dahil wala silang tiwala sa'yo na bilang magulang, kundi dahil every conversation, parang feeling niya nasa husgado, investigation. Totoo yan. Sino kasama mo? Ay, bakit ganyan ang suot mo? Saan ka galing? Ano yung mood mo na yan? May jowa ka na ba? Bakit katahimik? Aba, minsan hindi na conversation po eh. Borderline, wala po yan. Investigasyon at hindi po maganda. Parang interview, ano? Oo, hindi po maganda. Narito ang tanong, kapag kinausap mo ba ang teenager mo, ang dating ba ay genuine interest o parang naghahanap ka na kaagad ng ikagagalit mo? So, ang hirap po kasi mag-open kumisa na ating mga teenager na anak kapag ang pakiramdam niya ay bawat salita ay pwedeng gamitin laban sa kanya. Oo. So, napaka-importante po, huwag po tayo mag-interrogate. Makinig po muna talaga tayo. Kaya gusto nating ilapit dito ang isang quote, no? Ibigay sa inyo ang isang quote mula kay Stephen Covey. Sabi ni Stephen, seek first to understand, then to be understood. No, napakalalim yan sa parenting. Hindi ibig sabihin na wala kang authority. Ibig sabihin, wag mong unahan ng suspicion ang connection. Kasi nga po, kung minsan feeling natin matanda na tayo, alam ko na yan, pinagdaanan ko na yan. Huwag niyo pong gawin yan. Kasi sa totoo lang po, marami sa pinagdadaanan ng ating mga anak, hindi natin napagdaanan. Kasi Yes. iba na po yung buhay nila sa buhay natin. Kaya po yung pakikinig, magbibigay po sa atin ng maraming impormasyon kung paano sila tutulungan. Kaya siguro gumamit ka ng mga open-ended questions, no? Kaysa Paano yan? sa ambush questions, huwag yung puro yes or no lang ang sagot. Siguro subukan mo, kamusta ang araw mo? Anong pinakamabigat na naramdaman mo this week? Anong gusto mong maintindihan ko tungkol sa'yo? Nabasa niyo po, Diba? ibig sabihin, binibigyan mo sila ng pagkakataon magsalita at ikaw makikinig ka mo. O minsan, pagkasama mo sa sakyan, habang kumakain o habang naglalakad, mas madaling mag-open ang teenager kaysa sa po tayong dalawa, may pag-uusapan tayo. Kasi pag narinig na nila yung mga bagay na yun, parang iniisip nila interrogation. Okay, sana po may natutunan kayo po sa ating pinag-usapan dahil makakatulong po ito sa pagkapalaki ng ating mga teenager para gumanda ang buhay. Sa aming pagbabalik, tutuloy natin ating kwentuhan. Magbabalik pa ang tulong ko pa sa mga global. Huwag bibitiw. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko pa sa mga global. Vic Garcia po muli. At Abilene Garcia. Bago natin pagpatuloy ang pag-uusap sa topic natin sa araw na to, panoorin po muna natin ang Simple Reminders with Lasting Impact with Abilene and Erica Garcia. Hi everyone! We're here again for Simple Reminders. With lasting impact. A life of significance isn't measured by how many people know your name. It's measured by how many people feel God's love because they cross your path. You don't have to be loud to be impactful. Sometimes significance looks like listening when someone feels unheard, It's choosing kindness when no one is watching. serving without needing recognition. When your life points people not to you, but to God, that's when it truly matters. This is Abilene Garcia, And Erica Garcia, giving you Simple Reminders, Lasting Impact. Maraming salamat! For more life lessons, subscribe now to Simple Reminders, Lasting Impact YouTube channel. Okay, tutuloy na po natin ang pagsagot sa tanong na ano ang dapat malaman at gawin para mapadama ang pagmamahal mo sa iyong teenager na anak. Sa ating episode na, Teenager na ang mahal ko. O, review tayo. Number Number 1. one, sabi natin kanina, listen to understand, not just to correct. Number 2, do not make every conversational feel like an interrogation. Correct. Para ka nasa presinto, paliwanag ka muna. Number 3, make your home feel safe, not just strict. Ang ganda po nito, pakinggan nyo to. Kailangan ng rules. Yan. Yes, kailangan ng discipline. Mm. Tama yon. Pero kung ang bahay ay puro kaba, hiya at takot, mahihirapan ang mahal mong teenager, no? Yung na lumapit maramdaman sa'yo. yung pagmamahal mo, bro. Correct. Totoo yan. May teenager na sumusunod nga, pero hindi nag-o-open up. Meron mo ganyan. Tahimik nga, pero malayo ang loob. Present nga sa bahay, pero emotionally, naka-check out. Malayo na po ang narating. Dapat lang ang bahay ba ninyo ay lugar kung saan pwedeng maging honest ang teenager mo o lugar na puro pagtatago para lang makaiwas sa galit
at kahihiyan. Napaka-importante. Ayon sa pag-aaral ng CDC, teen parenting resources po emphasize building positive parent and teen relationship and communication. Ibig sabihin, healthy parenting is not just about control and rules. It is also about creating a relationship strong enough to guide them. Correct. So, importante yung connection, di ba? At isang application dito, siguro, suriin mo ang emotional climate ng bahay. Kapag nagkamali ang teenager mo, paano ka ba mag-react? Paano ka mag-respond? Kapag may bad grades, may issue, may pagkakamali, anong mas nangingibabaw? Guidance mo, o naiinis ka, o nagagalit ka? Kasi po, pag mababang, may ginawang mali ang anak nyo, pag nagalit ka agad, parang sinasabi na, importante galit mo, hindi yung, bakit ba bumaba yung grades niya? Kasi dapat nanto ka muna, ano ba nangyari? Bakit ba bumaba ang grades mo? Ano ba problema mo? Ano ba yung mga bagay na pwede namin maitulong? When you start talking that way, nararamdaman ng bata na gusto mong tumulong. Hindi ka lang doon para magalit. So pag yun pong ginawa yung environment na hinahanapan mo ng solusyon ng problema nila, mas mapapalapit po sila sa atin. Kumbaga, pwede kang maging firm. Pwede. Nang hindi ka nagagalit. Pwede kang mag-set ng consequences, no, nang hindi nananakit ng pagkatao. Pwede kang magsabing hindi tama ito, no, hindi tama yung ginawa mo, huwag mong sabihin na wala kang kwenta, di ba? Oo, malaki yung difference nun. So ibig sabihin po, iba po yung medyo hindi tama ginawa mo rito, pero sabihin mo, palagi ka na lang mali. Wala kang kwenta. Medyo ang laki pa na. Pareho po yung gusto mo paratingin, may mali siya nagawa, pero malaki po ang pagkakaiba ng dating dun sa anak nyo sa tamang salitang bibitawan niyo. Step number 4, balance monitoring with trust. Ito po, importante ito. Sobrang relevant sa panahon ngayon ito, lalo na sa mga online life ng mga teenager. Kailangan mo silang bantayan talaga, pero kailangan din nilang maramdaman na may tiwala ka sa kanila. Ito po, ito ang hirap ng maraming magulang natin ngayon. Kapag masyadong maluwag, delikado. Kapag masyadong mahigpit, pwedeng humantong sa lihim, ililihim ng bata yung kanyang fake account. Ibig sabihin, namomonitor mo nga yung kanyang Facebook account. Hindi naman pala yun ang ginagamit niya. Meron naman pala siyang ibang ginagamit. At eventually, masama ang loob ng bata. Correct. So, kaya ang pag-monitor mo ba ay ginagawa mong tulay or ng trust or nagiging dahilan para pakiramdam ng anak mo ay wala kang tiwala sa kanya kahit papano, no? Or kahit kailan. Minsan po, nangyayari po yan sa anak namin. Kailangan paliwanag mo ba't ka nagmo-monitor. At the end of the day, dapat maintindihan niya, kaya kami nagmo-monitor, ginagawa namin ito dahil mahal ka namin. Dahil nga sa napakarami ng sitwasyon sa ating kapaligiran ngayon, pag na-involve dito sa mga online, ang dami nasisira ang buhay. So, paliwanagan mo, pakitaan mo ng video, pakitaan mo ng paliwanag. Eventually, maintindihan niya, ay, kaya naman pala, kailangan po ng bata. At ayon sa pag-aaral there is a need to balance online safety and independence by age. So that monitoring supports healthy decision-making without unnecessary stifling autonomy. Yung parang dando ka na sa wala ka ng pakialam. Ibig sabihin, hindi one size fits all ang bantay. Habang lumalaki ang teen, kailangan ding lumalim ang usapan tungkol sa responsibilidad at pagtitiwala. Ganun po eh. Pag bata pa ang anak mo, pwede kang complete monitoring, 100%. Pero pag teenager na po, hindi po pwedeng lahat ng ginagawa niya, binabantayan mo. Kasi po kailangan magkaroon din po siya ng free space na magawa yung mga dapat niya gawin. Pero dapat po malaman yung hangganan. Okay? Huwag po kayo masyadong mahigpit kumilos dahil baka magrebelde. Huwag naman masyadong maluwag, baka makagawa ng mga bagay na hindi niya dapat gawin. Dapat may balance. Kaya dapat malinaw na may family agreement, no? May usapan kayo tungkol sa telepono, sa pagtulog, sa app, sa privacy posting, sa strangers sa online. Ako, delikado, no? Kasi baka mamaya iba na ang kausap niya. And what to do when something fails off. Kailangan gabayan natin. Kung meron po kayo anak na teenager, dapat may rules. Okay, anong oras siya pwedeng gamitin yung cellphone? Anong oras siya hindi pwedeng gamitin? Anong oras dapat matulog? Kailangan po yan, pero may mga oras na pwede niyang gamitin. So yun po, pumapasok po yung trust at control. Kasama po yun. Babalansin po natin yun to the point na maunawaan ng anak natin ang ginagawa natin to dahil mahal natin siya. Kailangan balancing. Sample. Hindi sobrang luwag na talagang wala ka ng control. So, pwede mong sabihin, anak, hindi kita binabantayan dahil gusto kitang sakalin, di ba? Binabantayan kita dahil mahal kita at gusto kitang tulungan na maging wise, no? At kapag ganon, ang framing mo, mas malinaw sa teenager na
proteksyon ang goal mo, hindi power trip. So, napaka-importante po, no? Kailangan mapapaliwanag natin mabuti. Hindi lang yan. Basta, gawin mo to. Kasi maraming magulang ganun eh. Basta, gawin mo to. Hindi na po bagay sa ating kultura ngayon yun. Dapat po ang mga anak may paliwanag. Karamihan po ng mga teenager, nakikinig sa paliwanag. Number 5, correct without shaming. Yan. Kailangan ng correction sa teenager, yes. Pero kapag ang correction ay laging may kasamang kahihiyan, Mm. or may ibang tao kinokorek mo, o insulto, o pangmamaliit, hindi pagmamahal ang pinakamalakas na nararamdaman nila. Totoo po yan, lalo-lalo na po kung kinukorek mo, nandiyan kaibigan, naku, laki po, naku, siya, wala siyang nadinig sa lahat ng sinabi mo. Ang naisip niya lang, pinahiya ako ng nanay ko. So kung pwede po natin i-correct, pero hanggat maaari, private siya lang. Walang kaibigan, walang ibang tao, walang kapatid, walang pinsan, walang kung sino man. Kasi po, napaka-importante po sa bata yung kanyang reputasyon. At hindi lang puro nanay ha, kasi nababanggit natin puro nanay, pati tatay kailangan. No? Minsan ang magulang galit sa behavior, pero ang tinatamaan ay buong identity ng anak mo. So nanay, tatay ang kinakausap natin dito, hindi nanay lang. Wala kang kwenta, minsan pasaway ka talaga. Minsan may mga tatay na gano'n eh, hindi ka na ka magbabago. No, hindi correction yan. Emotional demolition yan. At kapag kinokorek mo ang anak mong teenager, mas nararamdaman ba niya ang gabay mo o ang galit mo? Napaka-importante po yan. When you talk, ano nararamdaman niya? Pagmamahal ba? Galit o gabay? Kasi po, meron pong pamamaraan na mapadama mo na kinokorek mo siya, pero pagmamahal ang nararamdaman niya. Yes. So, isang application, i-separate mo yung behavior sa identity. Huwag sinungaling ka. Or better anak, mali yata ang ginawa mo. Huwag tamad ka. Better anak, hindi okay ang habit na to. Diba? Napansin niyo po, pareho yung gusto mong paratingin. Ibig sabihin, pareho sinasabi mo. Pero iba yung pamamaraan mo. So dahil iba yung pamamaraan mo, iba rin po yung tanggap ng bata. Kaya po, be careful with the words you want to say. Kaya suggestion ko po, pagpapagalitan yung anak nyo, magtago muna kayo, manalangin kayo, mag-pray kayo, at Lord, gabayan mo ako kung ano yung sasabihin ko. Dahil every word na bibitawan mo, pwedeng magpaganda o magpapangit ng buhay mo. Yes. At kung may agreement kayo tungkol sa grades, bago mo siya bigyan ng panahon para gawin yung mga gusto niyang gawin, ayusin niyo yung agreement na yon. At kung bumaba man ng kanyang grades, huwag mo durugin ang pagkatao niya para turuan siya ng responsibilidad. Kapag nasangkot sa issue, hindi mo kailangan iparamdam na tapos na siya bilang tao. Correction with dignity is still love. Sana po, may natutunan po kayo. Mamaya, itutuloy po natin ang ating usapan kung ano-ano dapat malaman at gawin para mapadama ang pagmamahal mo sa iyong teenager na. Magbabalik pa ang tulong ko, Pasa Mo Global. Huwag bibitiw. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko pa sa mo Global. Vic Garcia po muli. At Avelyn Garcia. Itutuloy na po natin ang pagsagot sa tanong na ano-anong dapat malaman at gawin para mapadama ang pagmamahal mo sa iyong teenager na. Sa ating episode na, Teenager na ang mahal ko. Review tayo. Number 1. Listen to understand, not just to correct. Number 2, do not make every conversation feel like an interrogation. Now, number 3, make your home feel safe, not just strict. Number 4, balance monitoring with trust. Number 5, correct without shaming. O, ito, number 6 Number 6, respect their growing voice. Ito, maganda po ito. Makinig po yung buti. Kasi teenagers are not just toddlers na, no? Hindi sila talaga toddler. In bigger No, bodies. oo. Toddler sila, lumaki lang katawan. Correct. Habang lumalaki sila, lumalakas din ang kanilang isip, opinion, conviction, at kailangan mo matutong marinig yun. Hindi ibig sabihin na sila na ang masusunod sa lahat. Hindi po. Hindi ibig sabihin na wala ka ng authority. Pero, ibig sabihin, kailangan mong kilalanin na may lumalaking pagkatao. Ang anak mo, opinion, paniniwala, hindi lang maliliit na batang kailangan i-manage, turuan, at sabihin ko na gagawin. Hindi po. Correct. Kaya ang challenge namin is gusto mo bang lumaking may sariling boses ang anak mo, pero pinapatahimik mo siya tuwing gumagamit na siya ng yung boses within the person. Kasi po, minsan gusto nating maging confident ang anak natin. Gusto natin yan, importante yan sa buhay. Pero kapag confident na at nagsasalita at nagpapaliwanag, feeling natin walang
respeto tong batang to, sumasagot na. Hindi po eh. Nagpapaliwanag lang sila, hindi sila sumasagot. Sabi nga ng isang quotation ni Kinot, sabi niya, children are like wet cement. Yeah. Whatever falls on them makes an impression. Ayan. So sa teen years, malalim pa rin ang imprint ng pakikitungo mo. Kapag lagi mong dinidismiss ang boses nila, pwede silang lumaking tahimik sa labas, pero sumasabog naman ang kanilang kalooban. For example, sabi nga yung cement, pag nalagyan ng isang bagay yan, mag-i-imprint po yan. Ito masakit. Titigas po yan at kuminsan ang hirap ng tanggalin. So, anong punto po namin? Be careful how you deal with them. You need to really pray hard, to think hard before you communicate with them because bawat salita, bawat kilos will make an imprint sa buhay ng teenager. Correct. Kaya bigyan mo sila ng panahon na magsalita, magtanong, magpaliwanag. Hindi lahat ng pushback ay rebellion. Minsan clarification lang yan. Minsan need to be heard lang naman yan. Totoo po yun. Especially po yung mga teenager natin. Kung gusto mo talaga silang maramdaman yung tunay na nangyayari sa buhay nila, let them speak. Huwag nyo pong tanggapin, isipin na disrespectful yun o sumasagot na hindi po. Kumisan po, that's their way of communication. Kaya, example, kapag may concern siya about rules, wag agad walang tanong-tanong, ha? Sumunod ka lang. Oo, pwede namang makinig ako. Sabi niya, pero pag-usapan natin ng maayos, di ba? Malaking bagay yun yung pagtitiwala sa isa't isa. Kasi po, nagbibigay po tayo ng rules sa ating mga anak. Maganda po maramdaman ng anak natin. O ito yung dapat magawin na. Pag nagsalita po sila, tingin nyo namang may punto. Dapat to, we must be willing to change the rules base sa sinabi ng anak mo para maramdaman niya na, uy, si nanay, si tatay, nakikinig pala. Pwede naman palang baguhin ng konti. Ang ganda po ng dating sa anak niya po yun. Step number 7, keep showing up through their moods, mistakes, and changes. Ang teenager, mabilis magbago ng mood, ha? Minsan okay, minsan sarado, minsan sweet, minsan parang allergic sa conversation. Pero love must keep showing up. Mahirap ito sa ating mga magulang, lagi tayo sanay, pero kailangan nating maayos. Kaya, napapagod din tayo. Minsan gusto mo ring sabihin, bahala ka na nga sa buhay mo. Pero tandaan mo, hindi dahil tahimik ang anak mo, ayaw niyang mahalin mo siya. Minsan po, hindi lang niya alam kung paano tanggapin yung pagmamahal mo sa stages at mga confusion na pinagdadaanan din. Kaya kapag ang teen mo ay moody, distant, or difficult, umalis ka rin sa emotional stage, no? Or patuloy ka pa rin bang nagpapakita ng steady love? Totoo Ano po yung yun. ginagawa? Tayo po, palagi natin din, tayo matanda, dapat tayo nakakaunawa. Kung ganun po sitwasyon nila, matuto po tayo mag-adjust. Minsan, ang biggest proof of love sa teenager ay consistency. Hindi iyon one big speech, kundi yung alam niyang kahit nagkamali siya, nandiyan ka. Kahit irritable siya, hindi ka nawawala sa kanyang pagkapagtingin. Kahit magulo siya, hindi mo siya tinatapon at pinapabayaan. Patuloy kang nagmamahal at umuunawa. Yun po ang consistent. Balance, consistent sa pagmamahal, consistent sa disiplina. Practical application, huwag mong basahin ang bawat mood ng teenager mo sa rejection, no? Minsan hormones, minsan stress, minsan identity struggle, minsan pagod lang. Kumbaga, stay warm without being pushy. Stay open without being dramatic. Kasi po, normally po, basta may ginawa ng mali anak natin, ang isip na, rebelde itong batang to, swail tumaba. Hindi po. Tandaan nyo, marami silang pinagdadaanan. Litong-lito na rin sila. Kung minsan nakakagawa sila ng mga bagay na parang mali sa atin, pero sa kanila, confused lang po sila. At kung ano nila magsalita, sabihin mo, anak, ready, pag ready ka, nandito lang ako. Simple lang pero powerful yung mga ganong klase. Number 8. Step number 8. Bring your teenager to God and let God teach you how to parent them. Kasi hindi lahat ng parenting issue ay kayang solusyonan ng technique na nabanggit namin kanina. Ang mas matindi ay ilapit mo sa Diyos. Minsan kasi may wisdom issue, may healing issue, fear issue, grace issue, di ba? Ang daming issue. Totoo yan. May mga magulang na mahal ang kanilang mga teenager, pero sugatan din sila. May problema silang sarili. Sa pagkabalaki, meron silang mga guilt feelings. Oo. Kaya minsan, ang reaksyon nila sa teen ay galing sa old wounds, hindi sa present wisdom. Kaya turo po namin, humingi kayo ng tulong sa Diyos kung paano palalakinan yung mga anak. Etong challenge namin sa inyo spiritually, dinadala mo ba sa Diyos ang teenager mo at ang puso mo bilang magulang o umaasa ka na lang sa instinct,
sa control o reaction mo pag natakot ka na. Parang bahala na. Pakinggan mo Oo. ito. Sabi po ng James chapter 1 verse 5, if any of you lack wisdom, you should ask God. Napakalinaw po nito. Kung nalilito ka na, nahihirapan ka na sa pagkapalaki ng teenager mo, humingi ka ng wisdom sa Diyos. Hindi lahat ng problema masasagot ng parenting style, ng strategy. Kuminsan po, kailangan po ng panalangin. Kaya ang ating application, panalangin mo ang teenager mong anak by name. Panalangin mo rin ang sarili mo bilang magulang. Na sabihin mo, Lord, turuan mo kung maging tamang magulang, turuan mo kung mahalin ang anak kong teenager sa paraang nararamdaman niya. Minsan po, ang biggest shift sa parenting hindi nagsisimula sa new rules. Nagsisimula ito sa pusong nagtitiwala sa Diyos. Sa parent na marunong makinig sa Diyos. Sa parent na marunong umaming nagkakamali siya. Sa parent na marunong mag-grow kasama ang Diyos at ang anak niya. Importante po. Correct. Okay, recap lang natin ating pinag-usapan sa tanong na ano-ano dapat malaman at gawin para mapadama ang pagmamahal mo sa teenager mong anak. Daling Okay. episode na, Anak. teenager na ang mahal ko. Correct. Number 1. Number 1, listen to understand and not just to Number correct. 2, do not make every conversation feels like interrogation. Number 3, make your home feel safe or not just strict. Number 4, balance monitoring with trust. Number 5, correct without shaming. Number 6, respect their growing voice. Number 7, keep showing up through their moods. At Mistakes number and 8. changes. At number 8 po, bring your teenager to God and let God teach you how to parent them. Nako, sana kapamilya, tandaan niyo po na hindi lang ang tanong sa pagiging, ang tanong na mahal mo ba ang anak mo, o minsan ang mas mahalagang tanong ay nararamdaman ba niya ang pagmamahal mo. Kasi po, pwedeng totoong love mo siya. No question about that. Pero natatabunan po ng pagod, galit, pressure, takot, digital distraction. Lumang style ng parenting na hindi na umaabot at napapadama ang pagmamahal natin sa ating mga anak. Kaya wag mo hintayin, ha? Na tuluyan siyang magsara bago ka maging intentional. Wag mong hintayin barkada, internet, o ibang tao ang maging safer space para sa kanya. Habang may panahon pa, abutin mo na siya. At bago po tayo magtapos, ito po ang tanong na gusto namin iwan sa inyo. Kung tatanungin ng teenager mong anak ngayon, masasabi ba niyang nararamdaman niya ang pagmamahal na nanggagaling sa iyo? O parang ang pakikinig mo, ang paggabay mo, ay pagtrato mo sa kanya is parang dumadaan lang sa parang bulang. Kaya kapag masakit ang sagot, huwag kang ma-offend agad. Baka yun ay simula ng totoong parenting. Hindi perfect, hindi dramatic, pero intentional. Sana marami kayong natutunan sa mga pinag-usapan natin sa araw na ito. At next week, mas marami pa tayong pag-usapan na tunay na magpapaganda na inyong buhay. Okay, closing prayer tayo. Ang mga nasa langit, maraming po salamat sa paggagabay niyo po sa amin kung paano namin tratuhin ang aming mga anak na teenager. Dalangin po namin sa aming mga kahinaan at pagkukulang. Tulungan niyo po kami maggabayan ang aming mga anak na teenager para gumanda ang kanilang buhay. Pagpalain niyo po lahat ng magulang na humaharap sa challenges ng kanilang mga teenager ngayon at magpakailanman. Amen and amen. Laging tandaan kung ano man ang naitulong ng programang ito, ipasa mo naman sa iba. Imbitahin niyo po ang iyong mga kapamilya na tumutok sa programang ito sa susunod natin. At sama-sama nating pagandahin ang ating buhay. Ng mga mahal natin sa buhay. Ako po yung kapamilya, Vickers. Ako naman po si Avelyn Garcia. Laging tandaan, sa tulong ko pa sa Mo Global, gaganda ang mundo. Tulong ko ipasa mo. Gaganda ang